Tita, in fairness, ang lambing talaga sa'yo ng batang yun. Alam mo, Kate, hindi ko talaga alam eh. Pero nung buhay pa yung anak ko si Dali, ganyan-ganyan siya mag-drawing eh. Parang kamukhang kamukha niyan. Ewan na, nahihiwagaan na ako kay Jillian eh. Ito naman, baka naman nagka-coincidence lang na nagkapareho sila ng drawing. Lahat naman ng mga bata mahilig mag-drawing ng family, di ba? Lalo naman na siguro yung mga bata dito kasi yun ang tanging pangarap nila. Kate naman, yung mga bata dito, ang gusto nilang i-drawing yung picture ng pamilya nila. Hindi pamilya ng ibang tao. Gusto nga pasahin ng bata, di ba? Kaya yung pamilya mo yung drawing niya. Hindi ko talaga alam. Kate, ewan ko pero parang ang daming alam ni Jillian tungkol sa akin. Hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol sa pamilya ko. Parang tagal-tagal na kami kilala. Paano naman nangyari yun? Eh, ngayon lang nga kayo nagkakilala, di ba? I'm sure marami lang yun narinig sa mga kwento ng mga bata. Kaya, kailangan mag-isip na kung ano-anong misteryo tungkol dyan kay Jillian. Isa lang siyang normal na bata, Lynette. Kate, kung narinig mo lang siya, lalo na yung mga sinasabi niya. Yung sinabi niya sa akin kanina, parehong-pareho dun sa mga sinasabi ng anak ko nung buhay pa siya. Kate, konti na lang malapit na akong maniwala na si Jillian ay isang anghel na pinagdala sa akin ni Dali mula sa langit. Sana natuwa siya sa binigay ko, no, Tikito? At saka sana, magkabalikan na sila ni Itay Nelson. Sana nga, Jillian. Para ikaw din, maging masaya na. Tik-tak! Nagsasalita yung relo mo? Hala, Tikito, huli tayo. Patay. Tikito, bakit ayaw maniwala ni Itay Nelson at inalilit sa akin? Kamusta ka na, anak? May nakilala akong bata. Sabi niya, siya daw yung manika mo. Pinag-promise mo daw siya na kapag nawala ka na, siya mag-aalaga sa amin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap ang pagkawala mo. Gusto pa kitang yakapin. Kahit sa huling pagkakataon.